Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. So bago tayo mag-start do sa main topic natin, meron muna ako i-address yung mga comments sa akin kahapon, no? Yung tungkol dun sa matanda na nagpapakain ng mga pusa. Sasagutin ko na yung mga comments nyo. Unahin ko ito, no, si Sir Mac Dave De Vera, sabi niya ganun. Tandaan mo boss, bihira na lang ang taong magkukusa magpakain ng hayop at sana intindihin mo na lang kasi madalang na lang yung mga taong ganyan. Tandaan mo yan. Yun na nga boss, common sense na lang. Yaan mo na lang sanang pakainin yung mga hayop boss. Sa kakaunting dumi lang yan boss, di naman malaking basura yan. Pinapalo ko yan si ma'am. Ganyan nga ako pagtanda ko eh. Nalungkot ako na wala si ma'am always lay. Aha. Sir B, trabaho ata ni nanay magpakain ng pusa na kasulat sa damit niya. Bla 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 bla. Stray feeder by pause. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko kasi alam. Sorry sir, pero super appreciate ko po yung ginagawa ni Miss Cherry. Been following her po sa FB. Nililinis niya po yung pinagkainan ng mga strays. After ko, konti na lang po ang nagkikare sa mga strays. Sana maging kind na lang tayo. Hindi naman natin kaya ginagawa niya. Ito, no, nalilihis kayo sa konteksto eh. Nalilihis kayo sa konteksto. Ang konteksto kasi dito, bastos siyang sumagot dun sa may-ari ng bahay doon sa tapat ng bangketa. Yun ang issue. Hindi issue dito na nagpapakain siya ng pusa, hindi siya issue na hindi niya nililinis yung pinakain niya. Alam niyo mga men, sometimes ito yung nagiging dahilan kung bakit lumulubog ang Pilipinas eh. Yung every time na may good deeds na gagawin, handa mong patawarin yung anumang kamalian ng tao. Yan ang nangyari kay Francis Leo Marcos. Tandaan nyo. 'Di ba? Dahil namigay siya ng bigas, naglitawan yung mga dating kasalanan ni FLM na hindi niya pa napagbabayaran. Inabsuelto siya ng mga supporter niya. Dahil daw namigay ng bigas. Tumulong na nga yung tao, ipakukulong nyo pa. Abay putang ina mo, alam mo bang ginawa ni FLM? Yan ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Nagigas niyo ba ibig ko sabihin? Yung pagiging utak teleserye natin, yung mga bago pa lang nakikinig sa akin, ano yan eh, alam na nila na may utak teleserye segment ako. Na, alam mo yon yung willing patawarin lahat ng kagaguhan basta may ginagawang maganda. Never ko naman kinriticize yung pagpapakain niya. Hindi ko naman sinasabi na nagkakalat siya doon. Siyempre, ang nangyari, hindi naman siya kilala nung may-ari na ba obviously eh. Kasi sinabi, pakiimis na lang po 'yan, baka kumalat. Siyempre, concern yung hindi naman kilala ako, let's say ako hindi ko kilala yung tao. Siyempre, i-remind ko siya. Hindi naman nangangahulugan no na hindi niya ginagawa. Siyempre, hindi siya kilala nung may-ari ng bahay. Maayos naman siyang kinakausap. Kupal talaga siyang sumagot. Yun lang yun. Huwag nyo nang sabihin na hindi naman siya pinagbabawalan magpakain ng pusa. Pinagbawalan ko ba? Intindihin nyo nga yung kino-comment nyo sa akin. Katulad nito, no? Kasi madalang na lang yung mga taong ganyan, tandaan mo yan. Pinagbabawalan ko ba magpakain yan? Sinita ko ba yung pagpapakain niya? Hindi nyo iniintindi yung sinasabi ko doon sa video eh. Ang sabi ko, kupal siyang kausap. Kahit ba naman nagpapakain ng pusa yan kung kupal kausap yan eh. Di ba? Nagiging mabait ba yung the way siya magsalita dahil nagpapakain siya ng pusa? Di naman nakaka-apekto yun dun sa kinikriticize ko sa kanya eh. Hirap sa atin basta may kabayanihan na ginawa, kailangan perpekto yung taong yon. Kailangan hindi mo sitahin yon. Diyan tayo naluloko. 'Di ba? Dahil binigyan ka ng bigas, handa mong patawarin lahat ng kasalanan. Hindi naman pwede yon. Ano yun, may lisensya na siyang mag-aangas-angas? Dahil nagpapakain siya ng pusa? Hindi naman pinagbawalan yung pagpapakain niya ng pusa eh. Nasabihan lang siya. Kasi unang-una, sigurado hindi siya kilala nung may-ari ng bahay. Sabi,
Pakilinis na lang or doon na lang kayo. Basta something like that. Mahinahon naman kausap eh. Mahinahon naman siyang kausap. Panoorin niyo ulit yung video. Siya lang yung maangas na, ang sukatan ng pagkatao mo, pusa lang. Iisipin niyo yung comment niyo sa akin ha. Sa susunod. Hindi ko pinagbabawalan yung ginagawa niya. Sinasabi ko nga 30 ang pusa ako. 'Di ba? Ampon ng pusa. Kung ano yung ginagawa niya, pabor ako doon. Pero yung kakupalan niya na sumagot doon sa may-ari ng bahay no katapat nung pinagpapakainan niya. Syempre hindi naman siya kilala kaya pinagsabihan siya. Maayos naman siyang kausap. Tapos kakampihan niya dahil nagpapakain ng pusa, yung ganong kakupal. Abay, kahit magalit kayo sa akin eh. Tandaan mo, madalang na lang yung mga taong ganyan. Ano ngayon kung madalang yan? Kung kupal naman talaga eh. Pinagbawalan ko bang magpakain ng pusa yan? Hindi naman eh. Sinabi ko lang na kupal eh. Sa mga tao, tigil-tigilan niyo yan. Yung pagiging utak teleserye na yan. Dahil nagpapakailan ng pusa, willing kayong tanggapin yung kakupalan? Ano ba? Hindi na ba pwede sabihin na kupal siya? The way siya magsalita? Anyway, next. Sorry ha, kasi sana iniintindi yung konteksto ng video ko. Hindi ko naman kinukontra na bawal siya magpakain eh. Ulitin niyo yung video ko kahapon, ha? Next. So may nakapag-suggest sa akin, no? Komentan ko daw to. Meron ditong maraming natamaan dito eh. Lahat siguro ng estudyante na UP. Sabi kasi ni Sir Jack, no? Controversial ito eh. DDS to, 'di ba, si Sir Jack? Pero kahit DDS to, medyo agree ako dito eh. Ito ha, sabi niya gano'n ni Sir Jack, UP student ka tapos sa bundok ka nag-OJT. Anong course yan, be? BS major in NPA. 'Di ba? Marami na tamaan nito, katulad nitong Daily Tribune The University of the Philippines since 1908 produced generation of successful professional and is widely regarded as the country's premier university. So when UP students are seen doing field work far from the city, that isn't strange. That's the point. UP always train. Yes, naiintindihan ko to, no? 'Di ba? Naiintindihan ko to na may masaktan, pero you can't deny the fact na totoo ito. Na nangyayari ito. Itong sinabi ni Sir Jack na to. Hindi nga ako fan nitong taong to eh. Alam mo kung bakit medyo biased ako dito. Kasi sa sa province namin, actually batch ng ate ko eh. Batch ng ate ko na yung yung mga parents niya nagtitinda sa palengke doon sa amin, sa Sablayan, Occidental Mindoro. So, nagtitinda yung parents niya sa palengke. I don't know if kilala ni hindi ko na mention kasi may kaklase ako dati na subscriber ko din, 'di ba? Batch ito ng ate ko. So, nakapag-aral siya sa UP, 'di ba? Pinagmamalaki. Magandang school naman talaga kasi ay UP. 'Di ba? Tapos hoping sila na matalino kasi. 'Di ba? Pag matalino ka tapos 'di ba pag naka-UP ka, astig ka, may scholarship ay UP, 'di ba? So proud na proud yung parents niya na ang kinuha ay political science yata. Mas may kinalaman sa ganon, tungkol sa ganyan. Tapos napapansin nila pag nagbabakasyon galing sa Manila, iba na magsalita. Yung parang makata na hindi na maintindihan. Yung may mga terminologies na pasista, yung mga ganon. Something like that, yung alam mo naman yung tono ng mga realista, 'di ba? Ganon
gano'n na siya magsalita. Hindi na siya yung dating yung masaya-saya na bata. Medyo matured na daw mag-isip nung umuwi na. Then dumating yung time na, alam mo yon, ewan ko, ang pagkakaalam ko hindi na nakagraduate eh. Parang naimbitahan na sa bundok eh. Tapos, habang yung mga kabatch nun, nung high school, eh tapos na, may engineer na, may teacher na, basta may mga hindi na siya mahagilap ng magulang niya. Yung nanay niya hindi na matulungan, 'di ba? Parang alam mo 'yon, hindi natupad yung pangarap sa madaling salita. Then nagkaroon ng encounter. I don't know, ang pagkakalam ko namatay yata eh. Basta yun ang nangyari. Parang namatay tapos nauwi sa wala yung pangarap. 'Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng nag-UP ay magiging ganun ano. Pero wag tayo magbulag-bulagan na may ganyan talaga. May mga promising students na nasasayang ang buhay sa ganyan. Hindi ko nga alam kung paano sila. Tapos may mga nababalitaan pa, 'di ba? Yung lalo na yung mga babae ginagamit ng mga commander. Kasi nung minsan may nag-raid ang militar, may mga nakikita silang mga condoms doon sa kampo. Tapos yung mga contraceptives. 'Di ba? Ginagamit sila ng mga commander eh. May mga nakikita mo may mga video na nagmamarcha na sana kung natupad yung pangarap niya na iaangat na yung buhay ng. Yes, naiintindihan ko yung siguro ang isip nila sila yung pag-asa ng bayan para maituwid yung mga maling gawain. Pero 'di ba, ilang dekada kayo magaganyan, tatanda ka diyan sa bundok, men. Hindi matutupad yung pangarap ng pamilya mo diyan sa kakabundok mo diyan. Maybe may adhikain kayong maganda diyan sa bundok, no? Na sometimes tama kayo sa pinaglalaban nyo. Pero 'di ba? Sana pag-isipan nyo. At ito, may news. Katulad nito, pakinggan natin 'tong news na to. Dito sa may GMA. Siguro dito nakuha ni Sir Jack yung balita. Kaya siya napag-comment. Dito nga tayo sa UNTV. Po yun siya pagpatay doon. Hanggang ngayon po, di kami magpapaniwala. Napakasakit po sa isang magulang na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Kaya po sa amin ang pinakamasaya, pero itong pag-uwi ko po, hindi ko po ito inaasahan. Matinding paghihinagpis at pangungulila ang nadarama ni Aling Lin, isang overseas Filipino workers at ina ng estudyanteng nasawi sa operasyon laban sa New People's Army o NPA sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Sa amin yan, Occidental. Si yung taga San Jose na subscriber ko, si Sir Archmark. Architect ka, 'di ba, sir? Sa San Jose ka, ito sa Abra de Ilog natin, January 1. Aniya, UP to eh, yung ganyang style, 'di ba? UP to, 'di ba? Dalawa yung di umano'y training grounds ng mga yan eh. It's either UP or PUP, tama ba ako? Well, di umano lang naman yun ha. Baka ma-red tagging tayo eh. Pero hindi mo maikakaila na may nangyayari talagang ganito. 'Di ba? Just imagine yung mga yan, yung pangarap ng mga magulang nila. hindi ito ang inaasahan niya sa kanyang pag-uwi sa bansa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito makapaniwala sa sinapit ng anak. Tahimik, mabait, Yung mga rally-rally na yan, Yung pagrarally, wait lang ha, yung pagrarally,
pabor naman ako dun eh. Sometimes, katulad nung yung regarding sa Kurakot, ano. Pero may mga rally na ano eh, na yung kakaiba na magsalita. Yung mga anak pawis, mga, ano pa ba yun? Yung mga ganong level na, ano, nakasombrero na may red star. Ano tayo maglokohan? Magtatago pa ba tayo sa red tagging? Di ba? Yung parali-rally na yan, okay lang naman kasi nasa demokrasya tayo eh. Pero yung gagawin nyo ng karir yan na as if parang meron nang nagmamando sa inyo na every time na lang inandun ka, sana nakakahalata ka na eh. Pero iba eh, iba silang, hindi ko, ano ba, brainwashing ba yan? Or ano? At marami ang nagmamahal sa kanyang anak, kaya nagulat siya nang malamang sumama ito sa militanteng grupo at namundok. December 24, huli nilang nakausap ang estudyante at makikipagkita pa sana ito sa kanyang kuya kinabukasan. Ang alam nila ay nagpunta lamang ang estudyante sa kanyang dormitoryo pero hindi na nila ito nakita. Mula Kabataan party list yan. hanggang high school nag-aaral ng private yan. Atid sundo yan ng tita niya. Ng mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan. Tapos gaganunin niyo. Bakit inyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon? Oo nga naman. Di ba pag ganyan, di ba may consent dapat sa magulang niya? Alam niyong may sugat ang paa niya. Ginanyan niyo. Inakyat niyo sa bundok. Tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pang may ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinabuhan niyo ng pangarap. Kami yung ninakawan niyo. Si Aling Gina, ina ng third-year student na si Stephanie Boringa. December 23 nagpaalam ang anak na pupunta lamang sa Espanya sa Maynila. Pero nabalitaan ito noong January 2 na nakasama ang ID ni Stephanie sa mga na-recover ng mga sundalo sa encounter site sa Abra de Ilog. Hanggang ngayon hindi pa nakikita ang kanyang anak. Sumama din umano ito sa militanteng grupo. Wala po akong idea, wala po akong update kung ano pong nangyari kasi missing pa po siya. Ano ba mini-meeting nila doon, no? Paano nila nakukumbinsi yan na ganyan? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano na po nangyari sa kanya. Ang bait-bait ng batang yun, matalino, may pangarap sa buhay. Yun ang hindi ko rin maintindihan. May mga matatalino naman na ganyan. Hindi ba nila naiisip na walang patutunguhan yan? Yes, sa point of view siguro nila, sasabihin nila, ano, may patutunguhan itong pakikipaglaban namin. Pero marami nang proven na na nasira ang buhay ng kabataan dyan, men. Ay, third year college na po siya. 1 taon na lang po. Sayang, no? Matatapos na po siya sa pag-aaral. Hindi naman po namin siya pinabayaan. Bakit siya pumasok ng ganung samahan? Ayon sa Hands Off Our Children movement, ganito ang pattern ng pag-recruit sa kanilang mga anak. Hihikayating sumama sa isang organisasyon, gagalitin sa pamahalaan gamit ang mga lehitimong issue sa gobyerno. Kalaunan ay isasama sa kabundukan o tinatawag na terror grooming. Katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso hanggang sa nagrally-rally. Sila yung pinapauna sa mga rally. Hanggang sa galit na ang puso, inakyat po. 16 years old na ni-recruit, 18 years old inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. So karamihan po sa mga anak namin na wala po ng December. Kaya panawagan nila, papanagutin ang Gaganda mga pa nung grupong mga nagre-recruit sa kanilang mga anak. Sa pagka-rescue ng AFP sa PhilAmerican na si Chantal Anicoche kahapon, Isa pa. umaasa ang mga magulang na mabibigyang linaw ang nangyari at matutukoy kung nasaan si Stephanie. Ayon sa Philippine Army, prioridad nila ngayon ang kalusugan ni Chantal at sumasailalim na ito sa psychosocial intervention dahil sa trauma sa nangyari.
dahil alam natin na galing siya, yung experience niya during the combat operations during the encounter ay nandoon pa, may konti pa siyang siya. So yun lang muna yung ating priority sa ngayon. Yung kanyang kalusugan muna ang tinitingnan natin. At lahat ito, ginagawa natin, lahat ito is with the consent ng kanyang parents and coordinated with the Philippine National Police and local government units and other government agencies. Nakausap na rin ni Chantal ang kaniyang mga magulang. Natagpuan si Chantal ng mga sundalo ng 203rd Infantry Brigade kahapon ng hapon sa isang butas na pinagtaguan nito sa layong 500 meters lamang mula sa encounter site. Sumigaw ito na humihingi ng tulong nang makita ang mga sundalo. Agad itong binigyan ng tubig at pagkain. Sabi ng Philippine Army, masukal ang lugar, malayo sa komunidad at kritikal, lalo na sa posibleng mga nakatanim na improvised explosive device. Tapos ang napanood ko sa ibang balita, ang depensa nila, parang drama lang daw ng militar yun. Yung ganon, parang planted daw yung video, parang matagal na daw na nakuha yung ginawan lang daw ng parang propaganda video ng mga militar. Pero kahit na, the fact na recover ng militar yan sa bundok, it doesn't matter kung yan ay drama lang o hindi. Di ba? Isa na itong panawagan na bantayan niyo yung anak niyo. Kahit na anong school yan na nag-aaral. Yan ay hindi biro na papasukin. Kasi ang target niyan talaga yung mga matatalino eh. Actually, yung pamangkin ko rin yata hindi ko naman sinasabi NPA yun Parang nakakaramdam ako na ang gagawin niya, ang galing mo naman. Parang isasali ka namin. Parang i-build ka na parang umano yung confidence mo. Then biglang pagagawan ka na ng essay regarding sa problema sa gobyerno. Tapos isasama-sama ka na sa mga activities, sa rally. 'Di ba? Doon makikita yung full potential para pwede na ito, hinog na to, dala na sa bundok niyan. Bantayan niyo anak niyo, ha? Yun lang naman. So, yun lang ang pag-uusapan natin. Ano masasabi niyo? Comment na lang po kayo sa baba. Magandang hapon po. Bye-bye.